Aklat ng Mga Hukom. Noong mga araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Jefte. Nagpunta siya sa Galaad at Manases, pagkatapos ay nagbalik sa Mizpa, Galaad at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Amonito. At nangako si Jefte sa Panginoon ng ganito, "Kapag niloob ninyo na malupig ko ang mga Amonitong ito, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag-uwi ko." Sinalakay nga ni Jefte ang mga Amonito at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Nalupig nila ang kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer sa palibot ng Minit hanggang sa Abel-Keramim. Marami silang napatay na Amonito. Nang magbalik si Jefte sa Mizpa, sinalubong siya ng anak niyang babae na sumasayaw sa saliw ng kanyang tamburin. Siya lamang ang anak ni Jefte. Nang makita siya ni Jefte, hinatak niya ang kanyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon, na ipangako ko sa Panginoon na ihahandog ko sa kanya ang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon." Sumagot ang anak ni Jefte, "Kung nakapangako kayo sa kanya, tuparin ninyo, yamang niloob niyang magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway na mga Amonito. Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkadalaga." Pumayag naman si Jefte na umalis ng 2 buwan ang anak niya. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kanyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga pagkat mamamatay siya nang hindi magkakaasawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kanyang ama at isinagawa naman nito ang kanyang pangako sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Mapalad ang taong may tiwala sa Diyos at sa Diyos-Diyos ay hindi dumudulog, hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mga panghandog pati mga hain at mga hayop na handang sunugin, hindi mo naibig sa damba na dalhin upang yaong salay iyong patawarin. Sa halip, ang iyong kaloob sa akin ay ang pandinig ko upang ikay dinggin. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Kaya ang tugon ko, ako'y naririto, nasa kautusan ang mga turo mo, ang nais kong sundi iyong kalooban, aking itatago sa puso ang aral. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang pagliligtas mo'y aking inihayag saan man magtipon ang iyong mga anak, di ako titigil ng pagpapahayag. Handa akong naririto upang sundin ang loob mo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, muling nagsalita sa mga punong saserdote at matatanda ng bayan si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, "Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang piging ang isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilinan. Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na naihanda ko na ang aking piging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang guya at handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa piging." Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kani-kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinapuksa ang mga mamamatay taong iyon at ipinasunog ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, "Nakahanda na ang piging, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan.
kaya't pumunta kayo sa mga lansangang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ang mga alipin at isinama ang lahat ng natagpuan. Masasama't mabubuti, anupat na puno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya roon ang isang taong hindi nakadamit ng pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito ng hindi nakadamit pangkasalan? Tanong niya. Hindi nakaimik ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang ngipin, sapagkat marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang nahihirang. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw naming taga-subaybay. Tayo po ay nasa araw ng Huwebes sa ika-20 linggo sa karaniwang panahon at mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng isang mahalagang santo. At hindi lang basta santo, naging siya'y isang santo papa ng ating simbahan, Pope Pius X, na kung saan siya po ay namuno, nanguna sa maraming mga reformation, ika nga kung tawagin ay mga pagbabago sa liturhiya, lalong-lalo na po pagdating sa pagkukomunyon sa mga bata. No? Sa kanya ay, ang sabi niya, to renew all things in Christ. No? Pagpapanibago, pagpapabuti pa. Kaya ito'y maganda nating tignan na kapag mayroong binabago sa atin, kapag mayroong mga inaayos sa atin, ay nandun yung hangarin na pagbutihin pa, ayusin pa. No? Pag sinabi natin pag-aayos, paghahanda, no? Nandyan yung piging na tinatawag natin. At tamang-tama naman, no? Ito pong mga ginawang paghahanda o pagpapaayos, pagpapanibago ni Pope Pius X ay tungkol higit sa lahat sa liturhiya. Sa pagdiriwang natin ng banal na misa, ang pinakamahalagang piging, handaan sa buhay natin. Siyempre, isa ho yan sa paraan na ginamit ng ating Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao at pananatili sa atin, pagiging tao katulad natin sa mundong ito. Siya ay nakisama sa maraming handaan o piging. No? Siya ay sumama sa piging ng mga hindi lamang, piging ng mga ikangay mayayaman, mga nasa matataas na pwesto, kundi ang pinili niyang piging ay piging kasama ng mga makasalanan, ng mga ordinaryo at maliliit na tao. At mga kapatid, sa ating ibanghelyong narinig ngayon, inihalin tulad ng Panginoon ang kaharian ng Diyos sa isang piging na pinaghandaan niya. Naghanda siya ng masasarap na pagkain, magandang lugar, siya ay tumawag ng mga iimbitahan at ang sabi nga sa ating ebanghelyo, lahat ay tinawag ng Panginoon. Lahat ay pinaghandaan ng Panginoon ng piging. Ito'y magandang pagnilayan natin na ang Panginoon lagi naghahanda. Sabi natin, naririnig natin, lagi tayo maging handa sa pagbabalik ng Panginoon, sa pag-araw ng paghuhukom. Pero ang Panginoon araw-araw naghahanda rin. Pag sinabi naghahanda rin, ipinaghahandaan niya tayo ng kanyang kaharian. Araw-araw, just imagine, God is preparing for you every day. At anong inihahanda ng Panginoon? Kagaya ng ating ibanghelyong narinig ngayon, piging. Sabi nga ng awit sa misa, sa piging ng Panginoon, tayo'y natitipon. Mga kapatid, hindi lamang ito tungkol sa banal na misa na ipinagdiriwang natin na pinapaalala sa ating ebanghelyo ngayon, dapat tayo ay nasa tamang kasuotan din. Tayo ay nasa tamang disposisyon din. Tayo ay naghahanda rin sa tuwing tayo ay nagdiriwang ng banal na misa, kaya wag po tayong magagalit kapag mayroon pong mga panuntunan, mga alidtuntunin, paalala. Sa tuwing tayo ay magsisimba paglinggo o kahit araw-araw, tamang damit naman mga kapatid. Hindi sinasabing mamahalin, laging bago, en grande. Ko ba? Siyempre naman, when we face the Lord, when we come before the Lord, we make the best. We give the best.
Kung tayo ay nagpupunta sa mga iba't ibang kasiyahan, piging, handaan, tayo ay naghahanda ng talagang pinagkakagastusan pa natin ang suot natin, how much more when we face the Lord? Paghandaan naman po natin yung kagalang-galang, kaaya-ayang kasuotan. Yan ang ginawa rin ni Pope Pius X. At ng marami pang mga nag-ayos, nagpaalala ng tamang kasuotan, tamang ugali, tamang mga bagay na dapat nating sundin, gawin sa pagdiriwang ng banal na misa o ng liturhiya. Ito po ay tungkol lamang dito sa banal na misa sa liturhiya. Pero meron pang isang piging na inihahanda ang Panginoon para sa ating lahat. At yan ay ang piging sa kanyang kaharian, sa buhay na walang hanggan. At mga kapatid, habang tayo nandito pa sa mundo, tayo ay nabubuhay pa, tayo ay humihinga pa, tayo ay nagigising pa, paghandaan ho natin ang kaharian na yan sa pamamagitan hindi lamang ng maayos, maganda, tamang kasuotan, kundi higit sa lahat ng maayos, maganda at mabuting kalooban. Para hindi ho tayo matulad dun sa taong pumunta ng hindi nakasuot ng tama. Kaya sa kaharian ng Diyos, meron ding dapat sundin. Kung dito sa mundong ito, hindi ka sumusunod, nandadaya ka. Kung dito sa mundong ito, matigas ang ulo mo, walang lugar ang ganyang ugali sa kaharian ng Diyos. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, sa tulong ng panalangin ni Pope Pius X, na siyang naghanda, na siyang nagturo sa atin sa simbahan ng mabuti, maayos at tamang paraan ng pagdiriwang ng liturhiya, mga kapatid, habang tayo nabubuhay pa, ipagdasal po natin sa Diyos na sana tayo ay kanyang tulungan sa mga pagkakataong nahihirapan tayong sumunod sa kung ano ang mabuti at tama sa pagharap sa Kanya. Mga kapatid, ang piging ng Diyos ay araw-araw niyang inihahanda para sa atin. Huwag natin sayangin ang pagkakataon. Araw-araw, ang Diyos ay nag-iimbita, ay tumatawag sa atin. Huwag natin palalampasin ang bawat pagkakataon na isang araw, hindi lamang sa piging, sa banal na misa, dito sa mundo tayo, karapat-dapat na makapasok at makasama. Kundi isang araw ang dasal natin sa pamamagitan ng ating mabubuting ginagawa, tamang pag-iisip at magandang kalooban, tayo ay mapabilang at mapapasok sa kaharian ng Diyos sa piging ng Panginoon. Samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Hesus, hinihiling po namin, kami po ay gabayan mo at turuan mo na lagi naming ihanda ang aming sarili sa pagpunta sa piging na iyong inihahanda sa amin araw-araw. Ang piging hindi lamang ng banal na misa ngayon at sa mundong ito, ngunit higit sa lahat, sa tulong ng iyong mga mabubuting halimbawa at mga paalala. Sana, Panginoon, pagkatapos ng buhay namin sa mundong ito, kami ay maging karapat-dapat na pumasok at makihati sa iyong piging, sa iyong kaharian. Amen.